Wala pa natatanggap na compensation. Lahat ng kanilang mga nakuwang benefits galing sa ating pamahalaan. Galing, for example, kay President Bongbong Marcos mismo, no? Galing sa DMW o sa amin. Bagaman nasintensyahan na ng korte sa Kuwait ang sospek na pumatay sa ating kababayan na si Julie Biranara, ayon sa Department of Foreign Affairs, sa ngayon ay wala pang natatanggap na kompensasyon ng naulilang pamilya ni Julie B mula sa kanyang dating employer sa Kuwait. Sa isang panayam, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na hinihintay pa nila ang kopya ng hatol na ibinaba ng korte laban sa sospek upang malaman kung magkano ang kompensasyon na dapat makuha ng pamilya ni Julie B. Gayunman, nakadepende pa rin anya ito sa magiging apela ng kampo ng sospek sa korte. Iniintay natin yung desisyon kasi dapat mayroong yung damages, dapat mayroon yung yung hatol, yung desisyon. Kailangan may kasama yon indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon kondenado na convicted na sa pamilya. Pero remember natin, aapelahin niya yan. Tingin natin aapelahin niya yan. So tingin ko hindi pa mabibigay right away. Pero susubaybayin natin po yan. No? Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait, nasintensyahan ng 15 taong pagkakakulong ng sospek dahil sa pagpaslang kay Ranara. Bukod sa 15 taon, hinatulan rin ito ng 1 taong pang pagkakabilanggo dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ngunit dahil minor de edad ang sospek na si Turki Ayed Al-Azmi, mas mababa ang ibinigay na hatol ng husgado. Binigyan ito ng 30 araw para iapila ang judgment sa Court of First Instance ng Kuwait. Ayon sa DFA, naipagbigay alam na nila sa pamilya ni Julie B ang magandang balita. Bagaman nauunawaan naman ng pamilya Ranara ang desisyon ng korte sa Kuwait, naniniwalaan niya ang mga ito na hindi sapat ang parusang ipinataw dito. Parang inisip nila, parang kulang, no? Kasi iniisip nila yung life imprisonment. Pero nung napaliwanag na hindi naman absuelto at saka may justisya, kunyari, tayo mismo sa ating batas, exempted yung mga minor de edad, no? From criminal liability as a general rule. So naintindihan po rin nila, no? At saka ngayon, hinihintay lang nila yung anuman ng moral damages. So parang, alam natin, buhay yung nawala, no? They are grateful na may justisya, pero siyempre, hindi recent lang yung pagkapatay, karumang-duman na pagkapatay kay Julie B. Kaya parang para sa kanila, siyempre, hindi naman mapapalit kahit na ba anong imprisonment, hindi naman babalik yung buhay ng kanilang Jollibee. Kanina dinalaw ni the Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang pamilya Ranara matapos nahatulan ng korte ang sospek sa pagpatay kay Julie B. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang DMW at Kuwaiti authorities sa kanilang pagkikipaglaban upang makamit ang hustisya para sa ating kababayan. Umaasa rin si PBBM na dadaan sa proseso at magiging patas ang desisyon ng korte sa gagawing pag-apela ng sospek. Anya, maituturing itong legasiya nila dating DMWD Secretary Toots Ople at Julie Biranara na magpapatunay ng patuloy na pagbibigay proteksyon at pangangalaga sa kapakanan ng ating mga kababayan kahit saan mang panig ng mundo. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.